Ano ba ang nangyayari pag namatay ka? Yan. Ang pag-aaralan natin ngayon, it's yung after death, rapture, and resurrection. Pero bago yun, ano muna ang ibig sabihin itong verse na ito? Napaka-interesting itong verse na ito. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. So that's Daniel 12 verse 2. Sa Tagalog, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng pandaigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan at ang iba naman ay sa kaparusahan walang hanggan. Imagine, nasa buhay na walang hanggan ka, pero mabubuhay ka muli. So, anong ibig sabihin nitong verse nito? Itong verse nito, mahirap siyang intindihin unless if God had given you experiences to explain things na hindi nararanasan ng iba. Again, experiences, hindi interpretation. No? So, bago kayo ito paliwanag, kailangan mo natin intindihin ang mga bagay-bagay dito sa Biblia na hindi alam ng most mananampalataya. No? Now, about hell. Ang hell, ang tao, may iba't ibang interpretation about hell. Iba, yung hell nandito sa lupa. Totoo yan. Hell sa kabilang buhay or sa spiritual. So, ang hell sa kabilang buhay, it's yung tinatawag natin na Sheol. Minsan tawag din dito is tormentation or Hades, no? Nasa Biblia lahat yan. Pero yung hell kasi na alam ng mostly, it's yung hell na lake of fire. Ito yung eternal punishment, no? Take note, Sheol, tormentation at Hades, pares-pares lang siya. Number 1, dapat natin intindihin, pag namatay ang isang tao, ihiwalay ng anghel ang masasama at mabubuti. Ang mabubuting kaluluwa ay nasa Abraham's bosom, ang masasamang kaluluwa ay nasa paghihirap or tormentation or Sheol or Hades. Dito sa Biblia, may dalawang klase ng eternal punishment na hindi alam ng iba. So number 1, it's wine of God's wrath. Ito yung ininom mo, yung mararamdaman is parang burning sulfur. Ito yung katulad din ng hell of fire, pero hindi kasi sa lake of fire, no? Itong parusang ito ay nasasakop dito ang from the date of creation until the death of our Lord Jesus Christ. Okay? So that's 2,000 years. So iba yung parusa nila. Now, ano yung verse nito? Revelations 14 verse 10. They must drink the wine of God's wrath. It has been poured full strength into God's cup of wrath, and they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy angels and the Lamb. Alright. So, hell na lake of fire. Ang sakop naman nito, it's yung from death of our Lord Jesus Christ at tayo ngayon or until magkaroon ng second tribulation period. So, pag sinabing second tribulation period, parehas lang din ng Great Flood, no? Ang Great Tribulation period kasi, ito yung Great Flood. Ngayon naman, ang second tribulation period, ito yung pagkamatay ng tao naman sa fire. Okay, so sa apoy. Dito sa Biblia, may dalawang klase ng rapture. Right? Ang individual rapture or sabay-sabayang rapture. Pero bago natin pag-usapan ng rapture, intindihin muna natin itong verse na to. Matthew 24 verse 36. At sabi, but about the day or hour no one knows, even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Now, let's try to understand. Wala ba talaga nakakaalam? Hindi ba ito alam ng ating Panginoon Jesus? Kasi sinabi dito is nor the Son, no? Pero kung intindihin yung chapter na to, kung papansin niyo, nilahad-lahat ng Panginoon Jesus dito ang mga nangyayari. Pagkatapos, sasabihin niyang hindi niya alam. Pero nilahad niya lahat. So, ibig sabihin, alam ng ating Panginoon Jesus. So, alam ba ng anghel? Of course, alam din ng anghel. Malalaman din ba ng tao? Dapat malaman ng tao. The answer is yes. Bakit kailangan malaman ng tao? Siyempre, ito yung advantage mo bilang isang tunay na mananampalataya. I'll give you an example. Daniel chapter 12, right? Sabi sa Daniel 12, from verse 11 to 12, from the time of daily sacrifices stopped and sacrilegious object that causes desecration is set up to be worshipped, there will be 1,290 days. And blessed are those who will wait and remain until the end of the 1,335 days. As for you, sabi kay Daniel, go your way until the end, you will rest. So, mamamatay muna siya. And then at the end of the days, you will
rise again to receive the inheritance that's set aside from you. So, kailan nag-stop yung pag-aalay nung namatay ang ating Panginoon Jesus? Anong sabi? Maghihintay ng 1,335 days or 3 years and 8 months after mamatay ng ating Panginoon Jesus at mabubuhay kang muli. So, alam ni Daniel, right? Ito yung first resurrection. After na mamatay ng ating Panginoon Jesus, 3 years and 8 months or 1,335 days, magkakaroon ng first resurrection. So, alam ng tao, dapat alam ng tao. So, anong ibig sabihin nito? Okay. Yung mga hindi nakakaalam, sila yung mga hindi anak o tunay na lingkod ng Diyos. Kasi may ginagamit ang Diyos na isang tao o tinatawag natin propeta upang sabihin sa kanya kung kailan mangyayari ito. Kaya kung ikaw ang pagkaintindi mo dito sa verse na ito, sa Matthew 24 verse 36, ay walang nakakaalam, baka hindi ka talaga tunay na lingkod ng Diyos. Kasi dapat mong malaman. Ang nakakalam lang nito ay ang tunay na lingkod ng Diyos kasi nga advantage mo ito sa ibang mananampalataya. Alright. Yung nangyari dito sa Daniel 12:11-13 ay tinatawag kong sabay-sabayang rapture. Right. Yung binanggit mong hindi alam or bigla na lang mawawala or rapture, ito yung tinatawag nating individual rapture. Alright. So, now, ano ibig sabihin nitong verse na to? Daniel 12 verse 2. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, ang iba naman sa kaparusahan na walang hanggan. Sabi ko nga, ang verse na to ay hindi mo siya maintindihan kung hindi ka bibigyan ng karanasan na galing sa Diyos. Alright. Ang mga tao kasi, after mong mamatay, yung kaluluwa nila, it's may buhay na walang hanggan talaga sila. Anong ibig sabihin? Pag namatay ka doon or namatay ka sa kabilang buhay, nabubuhay kang muli. Pagkamatay nila, o pag namatay sila, after 3 days, nabubuhay silang muli. Ito po yung pinakita sa akin ng ating Panginoon noong last 2023. Nakakita ko ng mga taong namamatay, tapos nabubuhay sila. Ano yung supporting verses dito sa Biblia? Number 1, yung 2 witnesses sa Revelation chapter 11, verse 11-12. But after 3.5 days, God breathed life into them, and they stood up. Terror struck all those who stared at them. Then a loud voice from heaven called the 2 prophets, "Come up here," and they rose to heaven in a cloud their enemies watched. Number 2, yung verse sa Exodus, sa Old Testament, an eye for an eye, pag pinatay ka sa saksak, papatayin ka sa saksak. Kasi iniisip ng tao, for example, pumatay ako ng tao, no? Tapos namatay lang ako ng normal na pagkamatay, no? Pag namatay ako, papatayin pa rin ako sa saksak doon sa kabilang buhay. Yan po ang promise, no? Exodus 20 verse 23-25. But if there is a father injury, punishment must watch the injury, a life for a life. Yan. For an eye for an eye, a tooth for a tooth, a hand for a hand, a foot for foot, a burn for a burn, or wound for a wound, a bruise for a bruise. So, ibig sabihin, gagawin ito ng Panginoon sa'yo, sa kabilang buhay. Hindi mo man maranasan yan sa kabilang, dito sa buhay physical, mararanasan mo yan sa kabilang buhay. So, katulad din na sinabi kay Cain, sa Genesis chapter 4, the Lord replied, "No, I will give you 7-fold punishment to anyone who kills you." So, ibig sabihin, pag pinatay si Cain, kung anong ginawa kay Cain, mararanasan ng 7 times. Imagine, 7 times. Ibig sabihin, mabubuhay muli. So, ganyan ang parusa ng ating Panginoon sa kabilang buhay. Kaya, ang mga tao dito, sa kabilang buhay, ay may buhay na walang hanggan, pero wala pa silang eternal life. Kaya itong verse na ito ay totoo sa Daniel 12 verse 2. Muling mabubuhay ang maraming namatay sa lahat ng panig ng daigdig, ang iba sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman ang kaparusahan na walang hanggan. Pag sinabing maraming mabubuhay or kaya mabubuhay sila muli, ibig sabihin yan, magkakaroon sila ng eternal life. Maraming salamat.